Hello, magandang araw po sa ating lahat. Sa mga kapwa natin didilis dyan na nagluluksa ngayon at naghihimutok sa buhay na hindi alam ang gagawin. Nakakala nila ay pinaparusahan na ang kanilang puon. Pakinggan nyo to. Intindihin nyo itong maigi at isaksak nyo sa mga kukotin nyo. Na warrant of arrest pa lamang yun. Wala pang konbiksyon, ha? Ang masama lang dito, sa The Netherlands po, The Hague, Netherlands po, gaganapin ng mga trial. Kaya, hindi siya makakadalaw sa mga impeachment ni Sara Duterte sa kanyang trial impeachment. Ganun na rin ang pagtakbo niya bilang mayor ng Davao City. Kaya, yun ang kinakasama po ninyo ng loob siguro. Kaya, pakinggan muna natin si Atty. Dean Santamaria, ha? Ang Dean po ng TV5. ng International Criminal Court. Wala ba tayong nilalabag dyan sa ating konstitusyon? Tayo ba ay nagpapasailalim sa kapangyarihan ng ilang mga tribunal sa ibang bansa? Are we surrendering our prerogative to try our own fellow men? O sinasatupad lang natin ang batas natin na hindi naman na siguro natin alam kung ano yun? Sa ating bansa, meron tayong batas. So ibig sabihin mo, bagamat ito ay lokal na pangyayari, nangyari nga ang na-allege. Meron tayong batas na sinasabing pwede ang International Tribunal ang maghusga dito. Yes. Meron naman pala. Number 9. So, sakop ng batas, ang ginawa kay PRRD, ganoon naman talaga. Ang nasasakdal, may rason. Ang mga complainant, meron ding rason. So, paglalabanan nila sa korte ng ICC, okay? Hindi pa naman conviction yan, mga tantonik. Kagaya lang ni Kibuloy. Ikukulong lang yan. Kagaya lang ni Dilima. Kinulong nyo. Diba? Tapos, lumaban hanggang nanalo siya ng 7 taon. So, mangyayari kay Duterte, lalaban lang. Lalaban. Dalawin nyo rin. Diba? Sa The Netherlands. Maranasan nyo rin yung naranasan nung sa Indonesia, yung babaeng si Mary Jane, Mary Jane pangalan nun Kaya, dalawin nyo rin. Diba? Kada isang buwan o araw-araw doon na kayo tumira sa The Netherlands para at least naman mabawas-bawasan ng masasamang loob dito sa Pilipinas. Padala nyo si Basti, si Pulong, si Duterte, si Kitty Duterte. At take note Robin Padilla isasama po kay Digong pag dinala sa The Netherlands. Okay? On record po yan. Kasamahan ni Robin si Bato at saka ni Padilla. So, malamang sa malamang, magsasabay na sila ni Bato. Bakit kanyo? Si Digong nauna na, ngayong araw na to, lilipad na po siya ng dahas. At wag na wag kayong mag-alala mga DDS kasi ang The Netherlands po ay isa sa pinakamagandang hospital po sa balat ng universe. Okay? Sasamahan po ito ni Robin Padilla, take note. Sasamahan po ni Robin Padilla. Pakinggan ulit. 9851. Section 17. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation. Panoorin nyo to. Basahin nyo pa. Philippine Act on Crime Against International Humanitarian Law. Si Digong kasi mahabang panahon na untouchable. So, ngayon na yung panahon niya para usigin
sa pamamagitan ng International Criminal Court. Hindi tayo member niyan, pero nung ginawa yung krimen, nung na-file po yung kasong yan, kasalukuyan po tayong membro, ha? So ang pinag-uusapan po dito mga kababayan, mga kaibigan, mga kainuman, mga kadidilis natin dyan, at mga ka-loyalist, ang pinag-uusapan po dito ay noong ginawa yung krimen o pinail yung kaso ay kasalukuyan pa po tayong membro. Kasi nag-resign na si Digong dyan, nagbitiw na dyan sa ICC kasi alam niyang titirahin siya dyan eh. Kumbaga, doon na siya lilitisin. Kumbaga, talagang tutuluyan siya dyan. Ito na nga po, tinuluyan nga po siya. Nagngingiyak yung mga taga-DDLS, mga DDS community. Nag-iiyak-iyak po sila ngayon, sabi nga naman ni President Rodrigo Roa Duterte ay go ahead, sabi niya, bukas mag-iimbestiga na sila. Okay, fine, sabi niya. Diba? So, paano yan? Nandyan na. At kasalukuyan na po siyang bumibiyahe papuntang the Netherlands. Wala tayong nagawa. Wala kayong nagawa. Ay, kaya ko mag-people power kayo? Mga damuho kayo, mga animal kayo. Gago! Yung pala wala. What's fucking in your mind? Isipin niyo, ay talagang isaksak nyo lang sa mga kukote nyo na wala talaga kayong laban. Dapat nanahimik na lang kayo. Yan ang paulit-ulit kong sinasabi. Dapat nanahimik na lang po kayo. Diba? Wala pa sana nga yung Interpol, walang ICC, kasi nanahimik kayo eh. Diba? Hindi nyo pinahalagaan ng damdamin ng isang sitting president. So, pagdusahan nyo ngayon, diba? Anyway, marami naman kayong nakulimbat na pera. Di araw-araw kayong bumiyahe sa the Netherlands. Walang pumipigil at walang makakapigil po sa inyo kung anong araw gusto nyong bumiyahe. Kung gusto nyo, bumili na rin kayo ng isang eroplano para sa inyo. Kung gusto, tumira na kayo doon. Tapos ma-impeach si Sara, tumira kayo doon. Sa the Netherlands. Mabubuhay kami nang wala kayo. Sige na. Gago!